Hi guys, Rara PH, nagbabalik. Namiss kong mag-vlog at sorry guys kung ngayon lang ulit nakapag-upload. I-share ko lang yung 9 new accessories na ikinabit natin sa motor dahil alam nyo naman, hindi tayo matitigil sa kaka-upgrade. Huwag na natin patagalin. Tara, simulan na natin. Unahin ko na tong ADB 160 front fender natin. Guys, nabili ko pala to ng second hand kasi sobrang mahal ng brand new nito. Tiyagaan na din talaga sa paghahanap ng second hand kasi wala gano'ng nagbebenta ng fender ng pang ADB 160. Kung pang ADB 150 naman, madami sa Shopee at meron pang carbon version. Napili ko ang ADB 160 fender kasi para sa akin mas bagay siya sa mukha ng click natin. Yung pang ADB 150 kasi is medyo curvy siya at hindi bagay sa click dahil alam naman natin na sharp o patulis yung mukha ng click natin. Hindi ko na nagawa ng vlog kung paano ko siya in-install pero ilalagay ko na lang sa description yung mga link kung ano ang mga kailangan para makapag-install nito. DIY nyo na lang guys dahil madali din naman siyang gawin. Angas, di ba? Bagay na bagay sa mukha ng click natin. Sa bandang side view naman, talagang pogi-pogi din tignan dahil hindi siya ganun kahaba tulad ng stock. Speaking of stock, mukha natin siya stock fender ng click dahil same color lang ng fairing natin yung front fender na ginamit natin. Sunod is itong OKM front shock for Honda Click. FYI lang guys, outer tube lang talaga siya pero yung mismong spring pa din ng stock ang ginamit. With tank na din pala tong OKM front shock natin at talagang mas nakadagdag angat sa front shock natin. Gold silver na pili kong kulay na nagko-complement din sa matte black na color ng ating motor. Medyo mas makapal ng mataba lang ng konti itong OKM tube kaysa sa stock tube ng click. Kaya sa mga nagbabalak mag-convert din ng ADB front fender, medyo hindi swak yung bracket na to sa OKM front shock. Kaya medyo ipipilit nyo ipasok yung bracket para kumapit pa din. Sobrang nakadagdag pogi ito sa motor natin guys at talagang satisfied ako sa shock natin na to. Isunod ko na din pala tong color ng mugs natin. Pinilitan ko na pala yung stock mugs natin na stock mugs ng limited edition ng Click B3. Gustong gusto ko kasi yung pinakakulay ng stock mugs ng ADB 160, Click 160 at mga new version ng Click ngayon na bronze o gold. Imbis na magpa-repaint ako ng mugs, naghanap na ako ng second hand na mugs ng Click B3 limited edition para kuwang-kuha talaga yung gusto natin na kulay. Nakachempo tayo na almost brand new at binili ko siya agad-agad. Kasama na din pala yung display nung nabili ko. Sobrang bumagay siya sa motor natin na matte black at gold bronze combination. Angas, diba? Next is pandagdag pogi lang. Binilihan ko lang ng Brembo emblem tong caliper natin at madali lang din siya install dahil ididikit lang naman to. Ano, nabudol ka ba? Lagyan mo na din yung sayo. Dagdag ko lang tong cover ng front fork ng shock natin. Since nag-upgrade tayo sa ADB front fender, lowered na kasi yung pinaka mismong fender niya at lilitaw na yung mismong stainless fork niya. Para sa akin, nasasagwaan ako na expose siya masyado. Kaya ito, naglagay ako ng black rubber cover niya. Bukod sa nakadagdag angas sa motor natin, pang-cover din siya at pang-protekta sa talsik ng putik. Para sa inyo ba? Bumagay ba guys? Comment down below naman. Next is, itong universal handguard o brake lever protector. Actually, hindi siya bakal guys pero good quality pa din naman. Made in hard plastic lang siya na may smoke acrylic. Naglagay din ako nito dahil pandagdag lapad lang sa mismong mukha ng motor natin. Nga pala guys, tiis pogi lang talaga dahil kung maglalagay ka nito tapos meron ka ding zip at windshield na tulad ng sa akin, tumatama siya at kailangan niyang ibaba yung tutok ng mismong dulo ng brake protector. Hanggang sa hindi na siya tumatama. Kaya kung mapapansin nyo, medyo babang-baba yung tutok ng brake protector natin and ayos pa din naman siyang tingnan. Say preset naman kung nabudol din kita sa accessories na to. At bago tayo matapos sa harapang banda ng motor natin, hindi pa paulit ang color digital panel natin. To be honest guys, sa una lang ako nagagandahan pero ngayon, nakakornehan ako kung alam nyo lang. Ayan, honest lang ako guys na hindi lahat ng nilalagay ko ay maganda para sa akin. No choice lang ako talaga dahil magastos din kung ipapatanggal ko pa. Sticker nga lang pala guys na dinidikit sa mismong screen pero hindi siya madaling gawin dahil kailangan nyo pang baklasin yung mismong digital panel para ma-install to. Madaming colors na pwedeng pagpilian guys at mura lang din doon sa Shopee. Nagsawa ako agad at nakornehan dahil ang dami masyadong kulay. Para sa akin, mas maganda pa din yung stock or basta dalawang kulay lang siya. Andiyan na yan wala na tayong magagawa. Dito naman tayo sa likod ng motor natin. Since naka-tail tidy tayo, nakaka-stress yung talsik ng putik dahil umaabot hanggang sa alloy box natin. Ang dungis lagi tignan kapag tag-ulan. Tiis pogi lang talaga. Tagal ko na naghahanap ng babagay na universal mudguard sa motor natin. At eto, sa wakas nakakita din tayo. Bakal nga pala yung mismong bracket niya at isa talaga sa nagustuhan ko dito dahil pwede mo siya i-adjust para magitna yung mismong mudguard sa pinakagulong mo. Pinatabasan ko din pala tong bracket na to dahil masyadong malayo sa gulong, yung mudguard hindi mo papaputulan.
Tamang-tama na yung distance niya sa gulong natin at na-testing ko na siya sa putikan at talagang hindi na tumatalsik sa mismong plate number natin at lalong hindi na din umaabot sa alloy top box natin. Kaya kung naka-tail tidy ka, kailangan mo nito para hindi rin mainis yung mga nasa likod mo dahil talaga namang tatalsikan sila kapag hindi ka naglagay nito. Next is itong universal stainless drain tube sa airbox natin. Alam naman natin na dumudumi din katagalan yung mga stock drain tube ng airbox natin, kaya ito, pandagdag pogi lang din. Yung ibang nabibili sa Shopee is hindi maganda ang quality at madaling matanggal yung mismong takip doon sa dulo. Itong binili natin is from Indonesia pa at para sa akin, goods na goods ang quality. Medyo pricey lang talaga pero worth it naman. Last upgrade is itong OEM tar hugger natin. Nagpalit na nga pala ako ng version 2 dahil nasira na yung version 1 natin dahil sumasayad yung pinakagulong. 3 years ko din nagamit yung version 1 natin kaya masasabi ko namang matibay talaga siya. Itong version 2, compatible to sa mga big tires na tulad ng sa akin. Kasyang-kasya yung 110/80 na gulong sa likod. Medyo maikli ito compare sa version 1 pero para sa akin, mas pogi ito dahil meron siyang design na mas bumagay sa mudguard natin. Napakaganda nitong OEM tar hugger mapa version 1 man o version 2 dahil less hassle na sa pagre-refill ng coolant. Madali na lang din ma-check kapag low level ng coolant natin. Sa talsik naman ng putik, safe na safe yung looban ng part ng makina. As in wala ganong tatalsik talaga. Pero sa talsik naman sa likod, talagang kailangan pa din talaga ng mudguard na tulad nito. At kung umabot ka sa part na to, nagpapasalamat ako dahil tinapos mo yung video natin. Kung merong mga tanong guys, comment down below lang sa comment section at isa-isa ko kayong sasagutin lahat. Lahat ng link ilalagay ko din pala sa description box para mabudol din kayo. Muli po, nagpapasalamat ako sa lahat ng mga sumuporta at tumangkilik sa mga video natin at asahan nyo na magtutuloy-tuloy pa ako sa pag-upload para i-share pa yung mga ginagawa natin hindi lang sa motor kundi sa ating buhay-buhay. Boss? Stay present lang din para ma-shoutout kayo sa next vlog. Hanggang sa susunod ulit na upload. Thanks guys!